So ang ating topic for the month of April, no? It's all about power. No, power. Signs, wonders, and miracles, no? And pag sinabing power, ano bang anong pagkakaintindi niyo about power? So, lakas, yeah. Sa kuryente, sa extraordinary. it's about current and yung watts, no? Pagdating naman sa ating in our everyday lives, pag power, pag sinabi mong power, something na may Extraordinary ability o na to do something. it can change the course of your makaka-apekto yun sa iyong buhay. Means parang meron siyang ang tawag dito, meron siyang effect sa buhay mo pag sinabing power, no? And last week we talked about the resurrection power, no? Living in resurrection power, no? That without the resurrection, kung hindi naganap yung resurrection ni Jesus Christ, yung ating daw pananampalataya, according to Apostle Paul, is futile, walang silbi. No? Kaya yun yung ating tinatayuan na pananampalataya, na ang ating Panginoong Kristo ay naparito sa lupa, no? Namatay, and after 3 days, nabuhay na magmuli. No? Kasi lahat ng mga world religion, no, except Christianity, ay tayo, pinapaniwalaan natin na si Jesus Christ ay muling nabuhay magmuli. No? He conquered death. Amen. No? Kaya yun ang kaibahan natin sa ibang religion. Okay? So kaya naman, atin yung pinanghahawakan, ating tinatayuan yung resurrection power ni Jesus Christ. No? Kasi kung hindi natin naiintindihan yon, hindi natin maiintindihan yung susunod natin topic. Okay? So ano ba yung next topic natin? It's all about the authority of believers. The authority of believers. No? Lahat tayo nakahawak na ng remote control ng TV. Amen. Tama? Lahat. Right. Kung wala kayong nasa remote ninyo. Yo. Ay, hindi. Si aircon yun eh. No? Ngayon, kung nakahawak na tayo ng remote ng TV, no? Every time na ipipress natin siya, tututok natin sa TV, nagkakaroon ng pagbabago. It's either lumalakas yung volume, humihina, nalilipat yung channel, nako-correct yung color, marami pang iba. Okay? But what if yung remote, kahit gaano mo itutok doon kahit gaano kalapit sa TV, kung walang battery, ano sa tingin niyo yung nangyayari? Useless. No. Yun yung ating aalamin, no? Kahit meron na pala tayong authority, meron na pala tayong binigay na pala sa atin yung authority, kaso walang battery. Kaya hindi natin nagagamit yung authority na ibinigay sa atin ng Lord. Okay? So, papaano natin magagamit yun? Papaano natin ma-activate yung authority na binigay sa atin ng Lord? No. Again, we are talking about the power, the signs, wonders, and miracles ng Lord. Okay? So mostly, no, ang Kristiyano, no, sa panahon ngayon, sadly, marami pa rin hindi naniniwala about signs, wonders, and miracles. They believe, no, mga Kristiyano to, they believe na yun ay natapos na ng panahon pa ng apostles. No? But tayo, in our church, in JA1, naniniwala tayo na magpahanggang ngayon, yung miracle, signs, and wonders ay nangyayari pa rin. No? Kaya nga yung ating JA1 culture, no? I am a deliverer. I am anointed.
papaano tayo nakakapag-deliver ng isang tao? It's because of the signs, wonders, and miracles. The authority na binigay sa atin ng Lord. No? Kaya kung binibigkas mo lang yung I am a deliverer, pero hindi ka naniniwala na ikaw pala ay pinagkalooban ng authority ng Lord, useless din yung pagdideclare mo na yun. No? Pero kung deep inside your heart, pinapaniwalaan mo na I am a deliverer, na gagamitin ako ng Lord mightily to deliver, no? To release from bondages, no? At magkaroon ng freedom lahat na may mga taong pinagdaraanan ng problema, trials, no? At makaranas ng miracles na nanggagaling sa ating Panginoon. And that's the beauty of being a follower or disciple of our Lord Jesus Christ. No? So papaano ba natin malalaman na totoo ba, Pastor, na pinagkalooban ako ng authority, binigyan ba talaga ako ng authority ng Lord para magpalayas ng demonyo, no? Hindi ba para lang sa mga pastor yan, para lang sa mga reverendo yan, yung mga trabaho na yan? Ako ba, na isang ordinary Christian, ay meron din authority na magpalayas ng demonyo? Yun ang tanong. Okay? And dito makikita natin na lahat pala tayo ay merong authority na binigay sa atin ng Lord. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid, meron kang authority na magpalayas ng demonyo. Yeah. Huwag mong palalayasin yung katabi mo. Authority lang. Authority. Hindi yan demonyo. No? Demonyo yung papalayasin natin, hindi yung katabi mo. Okay? So, ang ating verse for today, no? Ating basahin, sabi dito, Matthew 28, 18 to 20, Then Jesus came to them and said, All authority. Sabihin nga natin, all. All. Okay? All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of this age. Amen? So dito, lahat ng authority, all the authority, no, ay ipinagkaloob na sa atin, no. Ang kagandahan nito, hindi tayo inutusan lang or sinabihan ng Lord, okay, go. Maghayo ka, mag-disciple ka, mag-baptize ka, no. Bago niya sabihin yung therefore go, sinabi niya muna sa atin, inassure niya muna sa atin na meron tayong authority. Na yun ang gagamitin natin to fulfill yung Great Commission na ipinagkaloob niya sa atin. Now, imagine, halimbawa, si Garrett, birthday na birthday. Inutusan ni Ate Oyi, Garrett, birthday mo naman, bumili ka na ng suka din sa kapitbahay. By faith lang, by faith. Bumili ka ng suka, hindi binigyan ng pera. Katingin nyo, may bibit-bitin siyang suka pagbalik sa tindahan. Wala. Ha? Pero kung bibigyan niya ako yun ng $20, makakabili siya ng suka. No. Ganon din ang Lord. Hindi niya tayo inutusan na hindi niya bibigyan tayo ng gagamitin natin, magagamit natin para ma-fulfill natin yung Great Commission. Amen? So, ito yung kagandahan natin. No? So, there's a big difference or there's a difference between the power and authority ng isang believer. Okay? So, halimbawa, nagparking ka dyan sa bayan, sa CBD. And then, natikitan ka. No, nandun ka sa maling parking spot. No, nakita mo na lang doon sa windshield mo, may ticket.
No. $50. So baka 100 kasi double demerits pag Sunday. No. So $100. $100 nakita mo dun sa ano. Ngayon, nagulat ka. No. Pero aminado ka na mali talaga yung pinaratingan mong spot. And then dumating yung pulis, no, na nag-ticket dun sa kotse mo. And then yung pulis, kita mo talagang ano eh, matipunok, talagang maano ka, matatakot ka pala, ma-intimidate ka pa lang. Doon pa lang sa ano niya, sa katawan niya. No? Parang katawan ni Kuya Garrett. Wow. Natatakot ka. Ay, intimidate ka. No? No. Kita mo may bit-bit na baril. Yung talagang typical na police. No. Paborito ko yung si Kuya Garrett dahil birthday ka yun. Ha? Kuya Garrett, happy birthday! God bless you! No? And ito, pagdating pa lang yung papalapit pa lang ng ora, talagang matatakot ka na. No? Tapos, yun yung power. Yung baril niya, yung katawan niya, no? Tsaka yung aura niya. No? Pero ano yung authority? Yung authority, yun yung tsapa niya. Yung badge niya. Makita mo pa lang yung badge niya. No? Kahit sabihin mo na ang katawan niya ay katawan kral. No. Pero may ano siya, may badge, may tsapa. Matatakot ka ba rin, no? Kahit lalapit si Kyle, may tsapa dito na nakalagay. Ayan ang ticket mo. Bayaran mo yan sa City Hall. Okay. Susunod ka pa rin, no? Amen. Kahit hindi kalakihan yung katawan niya. Because there's authority na binigay sa kanya. Amen. Na nagigits nyo, na kukuha nyo Yes, Pastor. yung logic. Now, ganun yung pagkakaiba ng power at saka ng authority. And tayo, binigyan tayo ng authority. All of the authority, pinagkaloob sa atin ang Lord. Okay? And most Christians, again, sadly, ginagamit natin yung power, yung lakas, yung ating own strength. And sometimes, nanineglect natin, we forget about the authority na binigay sa atin ng Lord. No? Doon pa lang sa authority, hindi mo kailangan ng malaking katawan. Hindi mo kailangan ng mag-exert ka ng effort or force. No? The authority pa lang na binigay sa atin ng Lord is enough, no? Para mapalayas natin ang demons, ang evil. Okay? No? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, authority lang. Authority lang. Sapat na. Sapat na. Okay? So sabi dito, the authority of believers in Christ is rooted in the victory and sovereignty of Jesus. Okay? So dito makikita natin yung dalawang bagay, victory and sovereignty. Ano yung napagtagumpayan ni Jesus Christ nung time na siya ay, again, kukunik natin from last week teaching, no? He conquered sin. No? Napagtagumpayan ni Jesus Christ. Nung siya ay namatay, nag-alay siya ng kanyang buhay, nabayaran ang ating mga kasalanan. That's number 1. Number 2, ano yung another victory na sinasabi dito? No? Napagtagumpayan din niya in death when He resurrected. No? Kaya importante yung last week natin na teaching, yung message natin last week. No? Pag hindi natin nakaka-catch up na yung lesson, no? Kasi ito magkakakonekto.
pag hindi natin naiintindihan yung mga previous lesson, hindi natin masusundan yung kasunod. No? Parang nakaseries to sa Netflix. No? Pag episode 5 ka nag-start, hindi mo maintindihan kasi hindi mo na-umpisan yung episode 1 to 4. No? Kaya dapat nating alalahanin or maintindihan kung ano yung significance ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus Christ. Because that represent victory over death. Okay? Next victory is evil. Napagtagumpayan ni Jesus Christ ang kasamaan, ang kadiliman. No? Kaya itong tatlong bagay na ito is enough reason for us na maging victorious din. Na hindi, alisin na natin yung mindset about defeat. No? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid. alisin mo sa isip mo Alisin mo sa isip mo. ang defeatist mindset. Defeated mindset. Yan. Mindset. Lagi tayong panalo. Amen. No? Wag na wag tayong, yun ang ano eh, yun ang smear ng enemy. No? Yun ang ginagawa ng enemy lagi sa atin. Papaalala niya yung past natin, papaalala niya yung weakness natin, papaalala lagi niya na yung old sinful nature natin. No? Kaya pagka naririnig pa lang, bumubulong pa lang. Ayla, ikaw yung dating. Tulong ba yan? No, pag bumubulong na yung yung enemy, no. Ipaalala mo to sa kanya, sa devil. Paalala mo agad. More than 2,000 years ago, talunan ka na. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Enjoy will free. May sound yung basta na mga parang bulak. No? Yun yung authority na binigay sa atin ng Lord. No? Na pagka nabulong na sa inyo yung enemy, no? Tatawa, pastor, may nabulong sa akin din eh. Alas 12 ng gabi. Midnight, pwede mo gawin akong i-deliver. Pwede naman gawin. Wala naman sa akin. No? Pero tayo mismo, binigyan ng authority ng Lord para magpalayas ng demonyo. No? Hindi lang natin nagagamit. No? At ang problema, pag hindi natin nagagamit, yung authority na sa atin, ano nangyayari? No? Nabuburo lang, naiimbak lang, nai-stack lang. No? Alam mo yung story, yung parable of the talents na pinagkaluban ng 5, 2 at saka 1. No? Yung isa, tinago lang niya. Natakot siya, baka malugi siya. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Kinuha yung pinawi sa kanya, binigay dun sa nag-invest ng talents. No? Kaya tayo, gagamitin natin yung pinagkalob sa atin na authority ng Lord. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid. gamitin mo ang authority. Gamitin mo ang Binigay sa akin ng Lord. Ibigay sa iyo. Yan. No? Malinaw? Comprende? Victory? Amen. Okay. Pag-usapan naman natin yung sovereignty. Ano yung sovereignty? Ano yung sovereignty? Halimbawa sa atin sa Pilipinas, di ba, may debate about West Philippine Sea o South China Sea. Sino yung may pagmamay-ari? Sino may soberenya dun sa pinag-aagawan na dagat na yun? Ayun ba ang tama? South China Sea o West Philippine Sea? No. Walang walang parehas may kinokontest yung claim. Diba? No. Pagdating sa atin, no, sa isang Christian, no, sa isang anak ng Diyos, no, sabi dito, sovereignty means Jesus has supreme authority
over everything. Amen. No? So yun pala, ang claim at ang authority at ang sovereignty ng ating Panginoong Hesukristo is for everything because He created everything. No? Kaya lahat ng bagay dito sa mundo, ito man ay nakikita o hindi nakikita, nahawakan o hindi nahawakan, ang lahat ng soberenya nito ay under the authority of our Lord Jesus Christ. Okay? Every nation, every spirit, lahat ng bagay na meron tayo dito ay soberenya ng ating Panginoon. Okay? So again, babalik na naman tayo sa Philippines sovereignty. No? Lahat ng nakapaloob sa soberenya ng Pilipinas, pwede mong galawin yan. For example, may na-discover tayong oil and gas somewhere dun sa area ng malapit sa Pilipinas. Part ng soberenya natin. Pwede nating sipsipin yun. Yung oil na yun. Extra. Sipsipin yun. Parang istorang. No? Tama. Sobrang tao sa tisil, no? Ano tamang term doon? Extract, no? Para yung resources na nakapaloob doon sa soberenya ng Pilipinas, malaya nating galawin. Yes. Hindi tayo i-contest ng China doon. Hindi tayo i-contest ng kung sino mang nation doon. No? Because nasa loob ng soberenya natin. At kung tayo ay anak ng Diyos, kung tayo ay mga disipulo ng Diyos, at nakapaloob lahat ng bagay dito sa soberenya ng ating Panginoon Kristo, then we have the authority as well sa lahat ng bagay. Amen. Tama ba? Amen. No? Na minsan lang tayo, na-intimidate tayo ng enemy, ng devil, no? Nakakalimutan natin na meron pala tayong sovereignty sa lahat ng bagay. No? Again, pagka sa mga tao na parang feeling nila hopeless, na wala na talagang pag-asa, no? About addiction, no? About pornography, about sa lahat ng no? Ito ating paalala sa kanila. Na lahat ng sirkumstansya, lahat ng bagay, lahat ng nation, lahat ng tao dito sa buong mundo ay under the sovereignty ng ating Panginoon. Amen. No? At under niya, pwede niyang baguhin tayo. No? Kayang-kaya niyang baguhin lahat ng circumstances sa ating buhay. No? Next. Every command, prayer, and act of faith is backed by the authority of the one who has overcome sin, death, and all the powers of darkness. Every command, prayer, and act of faith. Diba si Ate Maria nata kahapon, no, na pinag-uusapan namin yung hiring process sa Pilipinas. No. Sa Pilipinas, kailangan may bakal ka. Tama ka? Kailangan sadly but true. Tama? Yeah. Kahit ikaw ay may doctorate degree, pero yung kakompetensya mo, no, sabay kayo in interview, sabay kayo nag-exam, ay kapatid na ngayon. May connection. Bali wala yung PhD certificate mo or diploma. Correct. Tama ka? Sad truth. Yes, Yeah. connection po. No? Corrected by na may pulang ballpen. 99.9.
No. Ngayon, yung palang ating, sabi dito, every command, prayer, and act of faith is backed by the authority ni Jesus Christ. Na yung palang ating pagpipray every Tuesday, yun pala ay may backer din tayo Amen. na nag-i-intercede sa ating mga panalangin. No? Kaya, lagi tayong lagi tayong, di ba, sa ating mga prayer, laging may in the name of Jesus. No? Bakit sa palagay nyo laging, or parang masarap lang pakinggan pagka may mga in the name of Jesus na. Diba? Ganun lagi tayo sa ating mga prayer. Yes. Laging may kakabit siya na In Jesus' name. in the mighty name of In Jesus. the name of Jesus. No. Power in Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. No. That His name is above every name. No. Every knee shall bow and every tongue shall confess. No. Yun yung ating bagay na sinasabi dito. Kaya huwag tayong, alam mo yun, yung parang nagdadalawang isip, parang nagdududa, na arigang sakit kong arigay gagaling pa. No? Arigang loan, kung ano man, financial problem kung arigay mapapayaran ko pa. Parang feeling ko yung hindi na ako makakaahon din sa pagkakautang natin. Arigang relationship kong arigay magbabago pa rin yung boyfriend kong o aring asawa kong napaka-pogi. Now, yung sa feeling mo parang wala nang pag-asa, pero ikaw ay pray ng pray, pero at the back of your head, parang wala rin mangyayari. Hindi mo nagagamit yung authority. Back up by. Bakar eh. May bakar tayo. No? Every command, sabi dito, every command, every prayer, every act of faith. No? Dapat in our mind, alam natin na may gagawin ang Lord, na may ginagawa ang Lord sa lahat ng ating mga pinapanalangin sa Kanya, sa lahat ng mga kinikilos natin, act of faith. No? Kasi kung wala lang na parang because of nasabi lang natin, no? Without faith, it is impossible to please God. No? Napagtagumpayan na. Yan, yung tatlong yan, sin, death, and the power of darkness. No? How much more pa yung mga problema na ating nararanasan. Itong tatlong bagay na ito, kung napagtagumpayan ni Jesus Christ more than 2,000 years ago, malilit na bagay na lang yung yung finances, yung health, yung relationship na nagkasira-sira. Kayang-kayang, baga, basic lang yan. Sabi nga nito, Joan, basic. No, compare dito sa tatlong ito. Sin, death, at saka yung powers of darkness. No? At kung tayo naniniwala na napagtagumpayan Jesus Christ ng tatlong bagay na ito, basic lang yung mga na-experience nating mga trials. Amen. No? Sabi dito, don't beg like beggars, command like a king. Amen. Sin is crushed, death is dead, darkness obeys. No? Huwag tayong
Alam mo yun, parang malilimos. No? Defeatist mindset. No? Yan, ginagamit rin yan ng yung mga motivational speakers. No? Na always think positive. Ganyan. No? Bakit tayo hindi natin gamitin yun? Bakit tayo parang iniisip natin na hindi natin kaya mapagtagumpayan, malampasan anuman yung problema, anuman yung trials natin sa buhay. No? Because nakakaligtaan natin na yung ating palang mga panalangin is back up by the authority na binigay sa atin ng Lord at ang tao mismo ng ating Diyos, Jesus Christ. No? Nung napagtagumpayan niya itong tatlong bagay na ito. So, sabi dito, Jesus empowered His disciples to go and make disciples, promising His presence and power as they carry out His mission. No? Sabi ko nga kanina, doon sa example na, bawa, pinabili si Garrett ng sopa. Hindi inutusan niya ito na hindi siya binigyan ng pera. So tayo, may Great Commission, meron din binigay ang Lord na tool na magagamit natin. At yun yung authority. Kasi hindi natin magagampanan without that authority. Alam ng Lord na kailangan natin itong authority na ito. No? Meron tayong badge. No? Doon sa example ko kanina. No? Kaya hindi dapat tayo matakot. No? Sabi nga doon sa nung ating last week na topic, nung pagtagumpayan, nung nag-resurrect si Jesus Christ, tinanggalan na ng pangil. No? O death, where is your sting? Kaya pagka nabulong yung enemy sa inyo, no? Bungal na yan, wala na yung wala nang pangil. No? Tayo naman takot. Pagka may mga naririnig na gayon. No? Kaya ngayon pa lang, pagka nag-uumpisa, kasi the more na nag-decide ka, yung from the beginning, na nag-decide ka, excuse me po, Mike Enriquez. No? From the moment nag-decide ka na sumunod sa Lord, nandun ka na sa target ng enemy lagi. Nandun ka na sa crosshair niya. From the moment nag-start ka na, Lord, from today, magbabasa na ako ng Bible, magde-devotion na ako. Asahan mo, wala pang alas 4, nandiyan na ang atake ng enemy. Aantukin ka, tapos may magsesend sa'yo ng link ng Netflix, tapos may magaya sa'yo sa Woolies, sa kung saan-saan. No. Para ma-preoccupied yung utak mo na hindi ka magbasa ng Bible. Amen. From the moment, Lord, simula, mamaya, ako'y magkakaroon na ng quiet time sa iyo. Lord, tayo lang dalawa. Promise, Lord. Tayong dalawa lang ang magniniig. Tayong mag-uusap tayo ng dalawa. No. Maya-maya, after 5 minutes, pre, sama ka tayong basketball. Sama ka tayo, hanggang sa, sige, pre, mamaya pa namang alas 6 yung namin ni Lord. Sige, sama ko sa iyo. Ngayon, yung basketball ka na, nga pala, alas 8 na. May promise ako kay Lord na alas 7, meron kaming appointment, kabilang dalawa. Gagawa ang kaaway. Because yung first step is critical to the end, to the devil. No? Hindi niya inaano yung journey mo yung pupuntahan mo Ang delikado sa devil ay yung first step mo. Once na mag-take ka ng first step, doon na kinakabahan ng devil. Okay? Kaya doon pa lang sa umpisa, no? Na mag-decision ka, na sumunod, mag-obey, no?
at magpalalim ng relationship natin sa Lord, patindi ng patindi ang atake ng enemy. Amen? When believers walk in faith and obedience, they reflect the authority of Christ in their lives, demonstrating that God's power is active and alive in His people today. Again, the key word is walk in faith and obedience. Kung tayo ay lumalakad, no, by faith at nag-o-obey sa kanyang kalooban, yung plano niya sa ating buhay, no? Mas gagamitin tayo ng Lord. Mas patindi ng patindi yung anointing na ipagkakalob sa atin ng Lord. Mas grabe yung yung mga signs, wonders, and miracles na ating may experience along our journey sa ating faith. No? For example, unang week, nag-obey ka sa Lord. Nagde-devotion ka na, nagpe-pray ka na, nag-quiet time ka na, no? Umattend ka na ng service. Lahat. First week, ramdam mo yung anointing ng Lord, ramdam mo yung Holy Spirit kumikilo sa buhay mo, and then may lumapit sa'yo. Bro, pwede mo bang pag-pray? Medyo sumasakit yung aking balikat. No? Di, pinag-pray mo. Imagine, first week mo pa lang. Talagang ano. Pero sumunod ka sa Panginoon. Sige, pipray kita, bro. In the mighty name of Jesus, yung pain nasa iyong balikat, inuutusan ko lumayas sa pangalan ng Jesus. Nawala yung sakit. No? Ikaw ngayon, parang talagang umaga na, parang pwede no? Ngayon, the next week, ganun ka pa rin. Diretso pa rin yung iyong devotion, diretso pa rin yung iyong quiet time, no? Ano naman, meron namang lumapit sa'yo, bro, pwede mo ba akong pag-pray? Meron akong sakit. Yung herpes zoster. Zoster pala. Herpes zoster. Shingles pala, shingles. Ay, parang lumaki yung ulo mo. No, dahil doon sa na-experience mo last week. No. Na parang sa isip mo, parang nagmumula sa iyo yung power. No. Naging Jollibee yung ulo mo. No? Kaya, ingatan nyo huwag lalaki ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag lalaki ang ulo. Hindi may isuot ang helmet of salvation. Okay? Ngayon, hindi umanaw. Hindi ngayon gumana. No, hindi gumaling yung sakit. Nagtaka rin yung kala ko parang sumunod lang ako tapos. No? Hindi natin naiintindihan. No? Na yung power nanggagaling pa rin sa Lord. Binigyan lang tayo ng authority na magpagaling. No? Na once na ating cleaning, no? Kaya every time na tayo ay every time tayo nakakarinig ng papuri, no? Laging ibalik natin sa Lord. No? Lahat ng glory dapat sa Lord mapunta. No? Amen. Even si Pablo, no, si Apostle Paul. Nung time na siya ay na-born again, gusto agad niyang maging ka-level ng mga apostles, ng mga disciples, ng 12. No? But later on, doon sa Corinthians at sa Ephesians, sabi niya, I am the least of the people.
of the believers and saints. No? Na hindi na niya inile-level yung sarili niya. Kahit sobra na yung, kumbaga, hyper faith na yung kanyang, yung kanyang anointing. Pero hindi pa rin ayaw niyang i-level yung kanyang sarili. No? Ganun yung nangyayari sa isang believer. Na the more kang ginagamit ng Lord, the more anointing ang nare-receive mo, pahambol ka naman ng pahambol ng pahambol. Amen. No? Hindi yung, ay, kapatid, ang ganda ng boses mo ah. Ano yan, medyo malatang na ako eh. Para pagmamayabang. Glory to God. No, dahil si Lord na nagbibigay sa akin ng boses na ito. Papuri sa Lord. No. Ganun dapat ang ating by default. No. Laging glory to God. Ating ibalik sa Lord. No. At tayo ay ma-amaze na yung anointing, no, ay patuloy na lumalaki. No? Kung hindi tayo yung kiniklaim natin, yung glory, no, ating inaangkin yung glory. Yun yung danger. No? Pero kung tayo ay nagpapaka-humble, no, sa harapan ng Lord, mas gagamitin niya tayo mightily. Mas palakas ng palakas, paggrabe ng grabe yung ipagkakaloob na anointing sa atin ng Lord. Amen. No? Sino gusto dito ng anointing ng Lord? Amen. Sino gusto makaranas ng signs, wonders, and miracles ng Lord? Amen. Amen. No? Anong sikreto? Be humble. No? Para magaan tayo ng Lord sa kanyang kingdom. Amen? Amen. So sabi dito, with great power comes great authority. Natandaan niyo yung sinabi ni Spider-Man. Hindi si Spider-Man, yung kanyang tatay-tatayan. With great power comes great responsibility. Sa atin naman, sa isang Kristiyano, ito yung ating quote, with great power comes great authority, not because of the suit, not because of the bite, but because of the one who already defeated death stands behind me. Amen. No? So, si Spider-Man, nung siya ay kinagat, di ba? Spider. Kaya siya naging gagamba. No? Tayo hindi natin kailangan maging botox, maging gagamba. What bottles? Hindi nyo alam. Mga taga-Batangas lang alam ang botox. Botox si gagamba sa Batangas nyo. No. So, ano yung nagbibigay ng power sa atin? No? The one who already defeated death stands behind me. Amen. Amen? So dapat wala na tayong pangamba, wala na tayong pag-aalinlangan man lang, no? Because napagtagumpayan na, no, ng ating Panginoon Kristo more than 2,000 years ago. No? It's up to us kung tayo ay magpapatalo sa enemy, sa devil. No? Hahayaan ba natin na siya ay manalo? Or just simply tell to the devil, in the mighty name of Jesus, lumayas ka. And it will flee. No? So dito, Jesus gives authority to His disciples through the following illustration. So ano yung mga illustration na ito? Una, signs that confirm faith. Signs that confirm faith. Sabi dito, and these signs shall accompany them that believe. In my name shall they cast out demons, they shall speak with new tongues, and they shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. No? Yun yung sabi doon sa Mark 16:17-18. No?
Na lahat pala ng naniniwala, no? All of the believers, no? Sa pangalan ni Jesus, they will cast out demons. Magpapagaling sila, maglilihan sila sa lahat na may mga sakit at ito'y gagaling. Ano ba? They shall take up serpents. No? Ano yung sumisimbolo sa ahas? The devil. No? Kaya kung sa tingin natin ay wala tayong kakayahan, wala tayong capability, no? Na makaranas ng signs or wonders and miracles. Ito na nga sinasabi dito sa Mark. No? Na tayo, lahat ng naniniwala, lahat ng believers ay merong authority na binigay sa atin ng Lord. No? Sa atin lang, kung i-activate ba natin, gagamitin ba natin o hindi. No? Next. Miracles happen through the authority of Jesus' name. No? Sabi ko sa Philippians 2, verse 9 to 10, wherefore also God highly exalted him and gave unto him the name which is above every name, that in the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven and in things on earth and things under the earth. So lahat ng bagay, lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. No? Kaya pagka nakaka-witness tayo ng deliverance, no? Sabi doon, underneath the earth, no? Yung hindi natin nakikita, yung mga espiritu, no? Yung karga na ating tinatawag, no? Sa pangalan ni Jesus, no? Lalayas, aalis din yung karga. That's why meron tayong napakalaking role, no? Especially ang JA1 Church, no? Na tayo yung sinasabi nga natin sa ating JA1 culture, I am a deliverer. Na tayo gagamitin natin, no? Yung kultura na yon ang mabisang tool, no? Para magamit natin yung authority na binigay sa atin ng Lord. No? Sometimes, or other churches, they don't believe about deliverance or what. But sa ating simbahan, no? Tayo ay naniniwala, no? Na yung pinagkaloob sa atin ng Lord, no? Bakit ba natin hindi gamitin? No? Eh, ang daming tao na nangangailangan ng deliverance. Ang daming tao na may karga. Ang daming tao na nangangailangan ng miracles na galing sa Panginoon. No? At kung hindi natin gagamitin yun, parang sinasabi natin sa mga taong ito na wala ka ng pag-asa. Forever mo na yan, karga. No? Kaya tayo, meron tayong importanteng gagawin, may importante tayong role. No? Na tayo mismo yung maging channel, maging daluyan ng pagpapala ng signs and wonders and miracles sa mga taong may dinaranas na bandages, may dinaranas na karga. No? Na kailangan natin sila ma-deliver. Ma-deliverance. Amen? Next. Number 3, believers are protected and empowered against spiritual forces. James 4, verse 7, be subject therefore unto God, but resist the devil and he will flee from you. Ephesians 6:11, put on the whole armor of God. No? Yung sinasabi ko kanina, pagka lumaki ang ulo, walang helmet of salvation may pasok. No? Yun yung full armor of God. No? Breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit. No?
tayo ay in-equip na ng Lord, no? Na magkaroon ng armor ng kalasag, no? Bakit? Kasi nga kakalabanan natin head on ang devil, no? Without this armor, the full armor of God, no? Para tayo sasabak sa gera ng nakahubad. Walang pananggalang, no? Pero sabi ng Lord, no? Isuot nyo tong balutik, no? Isuot nyo tong kalasag, no? Full armor of God, no? Especially doon sa pagmi-minister natin ng deliverance, no? Napakahalaga na tayo ay may full armor of God, no? And also be subject, no? Therefore unto God, but resist the devil and he will flee from you. James 4 verse 7, no? Na ang devil matatakot yan and aalis yan, no? Atin lang sabihin sa kanya, no? Yung may conviction, yung may impact, no? Hindi yung nakikipag-usap ka sa devil na, devil, pwede ko. Baka naman bukas ko na bumalik. Dapat yung may impact, Umalis no? ka. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Yung, ganyan, sigawan mo. No? Hayaan mo marinig ng mga katrabaho mo doon sa si Jennifer yung pinapalis ako din. Ay hindi ikaw. Yung devil ang pinapaalis ko, hindi ikaw. No? Ganun dapat yung may command, no? Kasi binigyan tayo ng authority, no? Para matakot din yung enemy sa atin. Takot na takot sa atin yung enemy. Amen. Alam niyo gayon? Amen. No? Tayo naman, parang nakakita lang tayo ng sumay, nakakita lang tayo ng takot na tayo, karipas na tayong takbo. No? Hindi natin alam na tayo yung pinagkalooban ng authority ng Lord. Hindi natin alam. No? Nasabihin lang natin yung pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ, and command na lumayas, He will flee from you. If it's sweet. No? Ito yung ating benefits. No? Believers are protected and empowered against spiritual forces. Okay? Kaya wag tayo magpapadaig, magpapatalo sa enemy. No? Tayo ay covered na, protected na, no? And divine protection ng Lord. And also, meron tayong authority. We are empowered. No? Ibig sabihin, meron tayong mga panlaban against the enemy. Hindi tayo sinabihan ng Lord na, sige, kalabanin mo yan. Meron tayong binigay na weapon sa atin. No? Amen. Ano yung sword of the Spirit, no? Which is the ano yun? The word of God. Word of God. No? So kung ang word of God mo ay John 3:16. John 3:16. No? The Spirit of the Lord is upon me. Tama ka? No. Ayun pa. Tinetest ko lang kayo kung talagang kayo nakikinig. Ayun pala nanonood lagi ng ating live sa Facebook. Kaya pala laging saulong-saulong niya. The Spirit of the Lord is upon me. Look for it into net tape. No. Yun lang pala ang alam na verse. No. So, kung ang ating alam lang na verse ay John 3:16. No. Ganun lang kalaki yung ating sword of the Spirit. No. Ano tawag? Banseta. Balisong. Balisong. Baka hindi pa Pero kung marami tayong baon na verse,
No? Baka hanggang din yung malayo pa yung enemy, yung devil. Ready na. Naka-ready na. Full armor of God meron akong sword of the Spirit, ang dami, ang haba. Papalapit pa lang. Okay, lapit! Takbo ang enemy. Yun ang kagandahan pag tayo maraming Bible verses na baon. No? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mamaya, marami akong baong verses. Babasa na Yeah. yan. Ay, yun ang ating, para tayo empowered against spiritual forces. Okay? Number 4, God works healing through His people. No? James 5, verse 14, sabi dito, is any among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So, ito yung ginagawa natin. No? Na every last January, no, nagkaroon tayo ng anointing of oil. And also, every end of the month, no, sabi ko nga, na magkakaroon tayo ng anointing of oil para sa bawat sa atin. No? And also, if you, kung mag-a-ask kayo about prayer, no, just tell me, no, para mapag-pray natin, no, at ma-receive yung kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. No? Kasi gagamitin tayo ng Lord, no? Sabi dito, God works healing through His people. Sino yung His people? Tayo yun. Sabihin mo sa katabi mo, tayo yun. Ako yun. Ayan. No. Kaya huwag kayong magdududa na gagamitin tayo ng Lord para maging daluyan ng kagalingan sa ibang tao. No? Gagamitin tayo ng Lord, no? By obedience and also by walk of faith. Gagamitin tayo ng Lord, no? Para gamitin niya sa greater ministry. Amen? Number 5. Signs and wonders through the apostles. No? Sabi dito, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Sa Mark 16 naman, sabi dito, these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. No? So, especially nowadays, no, na tayo ay nasa last of the last days, no, nalalapit na yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. And it's just a matter of time, no, na sooner rather than later ay babalik dito ang ating Panginoong Jesucristo, no. And before that, patindi na patindi yung atake ng enemy. Patindi na patindi kung nakikita nyo sa news, no? Everything na nakasulat sa Biblia, it is all happening. No? And hindi na natin yan pwede pang i-contest, hindi na natin pwede pang pabulaanan, no? Lahat ng mga Ezekiel 38, no? Lahat, no? And even the prophecy of Daniel, no? Nangyayari sa panahon ngayon. No? Pero tayo, diba? Sabi na natin, parang hindi na relevant, hindi na siya applicable ang Bible sa panahon ngayon. Pero siya yung nangyayari, no? Hayag na sa Bible, sa TV, kung ano yung nakasulat 1,000 years ago. Pero tayo, gagamitin, no? Tayo, believers, apostles, no? Gagamitin tayo ng Lord in this ministry, no? It's up to us kung i-allow ba natin or i-activate ba natin yung signs and wonders na meron tayo, no? Kasi kung in our hearts or in our mind na parang hindi ako
Hindi ako para dyan sa ministry na yan. Parang more on more on multimedia, mga ganun. No? Pero sabi dito, lahat ng believers, we have the authority. We have the power, no? Para gamitin ng Lord about signs, wonders, and miracles. No? Kaya importante sa atin na maintindihan, no, na tayo ay patuloy na susunod, no? Patuloy tayong tatalima, no, sa plano ng Lord, sa kanyang command sa atin, no? In the Great Commission natin binasa kanina sa Matthew 28, no? Kaya mas malaki, mas malawak yung ministry na ating gagalawan, na ating lalakaran, no? Pagdating sa panahon ngayon. Amen? Sabi dito, stop telling God how big your problem is and start telling your problem how big is your God is. No? Amen. Kasi nga, sabi ko kanina, na kung ang ating mindset ay lagi nating, no? Kasi, ang ano niyan may tatlo kasing, tatlong klase ng power. Human power, demonic power, tsaka God's power. No? In our own strength, ginagamit natin yung human power. Yung sa atin na power. Or sometimes naman, nagpapadaig tayo sa demonic power. Natatakot tayo, na-intimidate tayo ng devil. No? At hindi natin na-access yung pinakamalakas na power, which is yung God power. God's power. No? At yun yung kailangan lang natin. No? Forget about these two. Only God. Yung power lang ni Lord is enough. No? Na anuman yung problema natin sa buhay, anuman yung mga pinagdadaanan natin trials, no? Basic lang yan, no? Maliit na bagay yan na pagdating sa Lord. No? Kung gusto mo ng promotion, kung gusto mo ma-restore yung relationship, kung gusto mo mabayaran yung pagkakautang mo, maliit na bagay yan sa Panginoon. Amen. No? Doon ka sa source mag-focus. No? Doon ka mag-focus sa blessor, hindi doon sa blessing. No? Doon ka mag-focus sa nagbibigay ng miracle, hindi doon sa miracle. No? Kasi once na alam mo yung katatayuan mo, alam mo yung identity mo sa Panginoon, alam mo yung iyong katatayuan sa Panginoon, yung relationship mo sa Panginoon, no? Lahat ng mga bagay, maliliit na bagay na yan. Lahat ng problema mo sa buhay, parang ano lang yan, maliit lang, no? Kung ma-experience mo lang, maunawaan mo lang kung gaano ka-powerful ang Lord, no? Siya lang naman yung nag-create ng universe, no? Kasi kung binigay niya yung kanyang bugtong na anak, no? Ang ating Panginoon Kristo, nag-alay ng kanyang buhay to save us, no? And that's the greatest gift natin, regalo, no? For it is by grace that you have been saved, no? Not by works, so that no one can boast, no? It is a gift from God, no? Kung binigay ng Lord yung regalo niyon sa atin, no? How much more yung problema natin sa buhay? Alin yung mas malaki? No? Yung broken relationship mo, yung sakit mo, or kung ano man problema sa buhay. No? Lahat yun, kayang-kayang, no, resolbahin ng Lord. No? At kung tayo naniniwala deep in our hearts
No? That God will never leave us nor forsake us. Ano man yung nararanasan mo sa buhay, ano man yung katatayuan mo, ano man yung status mo sa buhay, walang pangamba. Walang reason para ikaw ay umuwing luhaan, talunan, no? Because we have the authority, we have the power na binigay sa atin ng Lord to trample snakes and scorpions, no? At lumakad sa parada ng tagumpay. Amen? So, I hope and I believe na gagamitin natin yung binigay sa ating authority ng Lord. No? I pray, no, na sa ating pang-araw-araw na buhay, no, magamit natin, ma-activate natin, ma-practice natin, no, yung authority of believer, no. Sabi ko nga kanina, kung meron ka remote na walang battery, useless yun. Amen. No? Kahit itutok mo yan sa TV, hindi yan gagana. No? Pero once lagyan mo ng battery yan, then kahit kayo nagdusano, mag-on yan. No? I-press mo yung button ng healing, ma-activate yan. I-press mo yung button ng restoration, ng relationship, Amen. mag-on yan. I-press mo yung button ng provision and favor, Amen. mag-on yan. No? It's up to us. Kailangan ba natin lagyan ng battery yung remote na yan? No? At binigay na sa atin yung authority na rin. Gagamitin na lang natin. No? In our application, number 1, stand firm in faith. No? 1 Corinthians 16:13 and 1 Peter chapter 5 verse 9, no? Tatayuan natin yung ating pananampalataya. Amen. No? Paninindigan natin, no? Na yung bang bulong ng kaaway sa atin, no? Tayo agad ay may intimidate, no? Without knowing na yung palang problema na yon or yung palang temptation na yon ay snare lang ng kaaway, no? Dinideceive lang tayo ng kaaway, no? Because ang enemy napaka-deceitful, no? Pero kung tayo ay naka-anchor yung ating faith, no? Just like our previous topic, no? Alam natin kung saan naka-angkla yung ating pananampalataya, then anuman yung shaking, no? Kung tayo ay may unshakable faith, no? Kaya-kaya nating mapagtagumpayan, malampasan anuman trials natin sa ating buhay. Number 2, pray boldly, no? So sa ating pananalangin, it's either yung ating personal prayer or yung private prayer natin or also yung ating corporate every Tuesday, no? Manampalataya tayo na deep in our hearts, naniniwala tayo na yun ay ipagkakaloob at tutuparin ng Lord. Amen. No? Yun yung ibig sabihin ng pray boldly. No? Hindi yung nagpipray tayo pero at the back of our head, tayo mismo ang kumukontra. Tayo mismo ang nag-iisip na hindi mangyayari. No? Number 3, act in obedience. No? Act in obedience. So, ibig sabihin, kung tayo ay gagamitin ng Lord in His ministry, for example, in deliverance. No? And then, may for example, may lumapit sa iyo or may dinala sa harapan mo na kapatid, pwede mo bang i-minister to?
i-deliverance itong kapatid na ito, may karga. No? Ngayon, ikaw mismo, basta-basta ka na lang nag-minister. No? Ng deliverance. Sinabi mo, in the name of Jesus, ikaw, na espiritu na nasa katawan ng taong ito, lumayas ka. Biglang sumagot yung karga. Kilala ko si Jesus Christ, pero ikaw, kilala din kita. Ikaw yung nanonood ng bold. Gabi-gabi. Ikaw yung may mga tinatago sa iyong closet. Kailangan natin yung obedience. Act in obedience. No? Para ma-activate natin yung power and authority na pinagkaloob sa atin ng Lord. Pero kung tayo may tinatago, no? Paano? Tatawanan lang tayo ng karga. No? Dahil tayo mismo may karga. Amen. No? May stronghold tayo ang enemy sa atin. No? Kaya importante, nag-o-obey rin tayo. No? Kasi baka tawanan lang tayo ng devil pag nag-minister tayo ng deliverance. Number 4, sabi dito, act on the authority given by Christ. No? Ito na yung therefore go. No? Nabinigyan tayo ng authority, therefore go. No? Lumakad na tayo. I-act natin, gawin natin yung pinag-uutos o yung commandment ng Lord sa atin. No? Kasi kung hindi natin susundin yun, then baliwala lang yung binigay sa ating authority. No? Mawawala ng saysay. No? Kaya napakahalaga sa atin, no? Tayo as believers, meron tayong authority na binigay sa atin ng Lord, gamitin natin. No? Para hindi masayang. Amen? And sabi nga sa parable of the talents, pag hindi natin ginagamit, kukunin sa atin. No, ibibigay ko sa iba. Yes. No, na ginagamit. No. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gamitin mo Gamitin mo. ang pinagkaloob sa iyo ni Lord. Ang pinagkaloob sa iyo, Lord. Amen. Ating conclusion, sabi dito, walking in the authority of Christ means living a life that reflects His power, demonstrates His love, and advances His kingdom here on earth. No? Nakikita ba sa atin yung power na galing sa Lord? Nagre-reflect ba yun? Nagde-demonstrate ba tayo ng pag-ibig ng Lord towards other people, towards our neighbor, and also advances His kingdom here on earth? Amen. No? Yung kaharian ng Lord, no? Ay nag-ahari ba dito sa lupa? No? Kaya napakalaki ng role natin, no, as believers para magampanan or maitaguyod at ma-accomplish natin yung great commandment or yung great commission na sinasabi doon sa Matthew 28. No? Napakalaki ng role natin doon. No? And without the authority na pinagkaloob sa atin ng Lord, then hindi natin magagampanan yun. Pero kung ating i-activate yun, ating gagamitin, then yes, we have the power to trample snakes and serpents, no? And scorpions, and we have the authority, no? Over death, sin, and demonic powers. Amen. Amen? So yun lang mga kapatid, tayo manalangin, hallelujah. Yes, Father, Head God, Panginoon, Lord, sa araw nito, Panginoon, Lord God, salamat, Panginoon, Lord God, for giving us, Lord God, this beautiful message, O God, reminding us, Panginoon, Lord God, na pinagkaloob mo, Panginoon, sa inyong lingkod, sa lahat, Panginoon, Lord God, ng inyong mga anak, Panginoon, Lord God, ang authority, Panginoon, Lord God, na meron kami, Panginoon. Lord, thank you for reminding us, Panginoon, Lord God, that from today, Panginoon Lord God, we will activate, Panginoon Lord God, we will use, Panginoon Lord God, all the authority na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon Lord God. And Lord,
Salamat, Panginoon God, for reminding us, Panginoon God, na kami, Panginoon God, ay matagumpay na. Panginoon God, we are so victorious, Panginoon God, sa lahat, Panginoon God, ng kakaharapin, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng aming ma-encounter along the way of our journey, Panginoon. Lord, kami, Panginoon God, ay hawak na namin, Panginoon, ang bandera ng tagumpay, Panginoon. Kaya, Lord God, sa araw nito, Panginoon, patuloy niyo po, Panginoon God, gamitin kami, Panginoon, in the kingdom, Panginoon God, na inyo po, Panginoon God, nais, Panginoon God, and I pray, Panginoon God, na sa aming pong paglakad, Panginoon God, in this journey of faith, Panginoon God, Lord, ma-demonstrate po namin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula po sa inyo, ma-i-apply po namin, magamit po namin, Panginoon God, ang power and authority, Panginoon God, na nagmumula po sa inyo, Panginoon God. Salamat, Panginoon God, sa ilang po namin binabalik ang lahat ng papuri at salamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J1 Bird, let us use the authority na binigay sa atin ng Panginoon to trample snakes and to defeat the snares of the enemy. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.